Hello mga sir, ito na naman ang gagawin natin on the click at magto-troubleshoot tayo. Ang problema kasi nito mga sir ay ayaw mag-start. Kumbaga itong unit na to, dinala na lang dito na nakasakay lang sa sasakyan. Dahil ang problema nito ay ayaw mag-start. Puro na lang siya redondo ng redondo at wala rin check engine. Kapag kagalito kasi yung issue ng motor ninyo, walang check engine at naririnig nyo naman yung tunog ng fuel pump, huwag kayong kabahan na baka ECU yung problema. Ang pinaka-importante, malaman nyo muna yung basic step kung paano pa mag-troubleshoot nito mga sir. Basta pinaka-importante, walang check engine mga sir. Yan, dito troubleshoot natin. In case na ganito yung naging problema ng click ninyo or Honda Beat, ADB, ganyan, o kahit sa ibang motor, pare-paras lang din naman. Ganito lang yung paano gawin ninyo, i-troubleshoot nyo muna. Ang unang pupuntahan ninyo mga sir, basta kapag tumutunog yung fuel pump, hindi nyo na pwedeng pakialaman itong si fuse box natin, dahil wala naman dyan ang problema. Ang pupuntiryahin nyo kaagad yung ignition coil, kasi naririnig nyo na itong tumutunog, ibig sabihin malakas. Minsan din tumutunog pero wala namang sirit or mahina yung sirit nya, tanggalin nyo lang yan, ibara nyo yung kamay nyo at i-on nyo yung ignition. Kahit yung pagbara nyo ng ganun lang, parang kadampi lang, sisirit ng malakas yan, ibig sabihin goods po yan. Tapos ito ang isusunod ninyo. Ang gagawin ninyo dito mga son, sa ignition coil natin, dalawang kulay po yan. Mayroong black na may guhit na puti at sa kabila niya naman ay yellow na may guhit na blue. Ang gagawin niyo, gumamit kayo ng test light. Yan. Ididikit nyo sa positive. Ay, negative pala, negative. Sorry, negative. Tapos i-on niyo. White yung test light. Tapos i-test light nyo yung kulay itim na may guhit na puti. Dapat makikita nyo umiilaw yan. At isusunod ninyo yung isa. Ito dapat hindi ito iilaw. Yan, iilaw lang to dapat kapag once na yung motor ay pinapa-start mo na siya. Doon lang dapat iilaw yan. Sige, i-redondo natin, tapos tutok natin dito sa test light. Yan, patay mo na. Dapat ito habang pinapa-start mo siya, dapat nagbi-blink blink blink yung ilaw ng test light mo. Ito hindi siya nagbi-blink, automatic, ibig sabihin itong wire na to maaring putol sa pinakailalim dito, baka putol dyan. Kaso nga lang kasi pagka winalwal mo yung harness mo, papangit na, madali na siyang pasukin ng tubig. Kaya ang gagawin mo dyan, i-bypass mo na lang ito, baybayin mo to, itong wire na to papuntang ECU. Doon na lang tayo sa ibabaw. Bakit tayo doon kumuha? Gawa kasi ng mas mataas yung sa ECU at yung sakit naman doon sa may ECU naman mga sir, naka-open na siya. Kaysa sa dito yung wawalwalin mo, mas mababa sa sa footboard, at kapag umuulan or baha, mas madali siyang pasukin. Lalo kung doon ka magdudugtong, mas madali na siyang mag short circuit. Kaya doon na lang tayo sa taas bypass. Ito yung i-bypass natin, ito, kasi wala siyang kuryente na pumapasok sa ating test light, kaya ayaw mag start. Sige, tanggalin mo natin yung yung kanyang pairings. Madali lang din naman ito magtanggal mga sir. Ito mga sir, tanggal na yung kanyang headlight assembly. Tapos iyan lang yung tinanggal natin yan. Tapos hanapin nyo to. Pag natanggal nyo yung socket, ito yung hanapin nyo kagad. Ito yung yellow na may guhit na blue, karugtong yan dun sa sa ignition coil natin. Yan yung iba-bypass nyo. Ayan, tiyatap na natin mga sir yung wire. Kapag magtatap kayo ng wire, dapat yung solid na wire. At balutan nyo ng electrical tape. Solid tong ginamit namin mga sir, tong wire. At yung tinuro ko kanina, doon yung itap. Pagagapangin nyo yan hanggang dito. Hanggang doon sa pinaka ilalim. Susundan nyo lang yung susundan nyo lang yung wire. Kung bakit tayo dyan kumuha,
Kasi mas mataas nga siya at naka-open naman na yung wire na yan. Kaysa walwalin mo pa yan para lang hanapin yung naputol, medyo hindi na maganda tignan. Tsaka mas madali na siyang pasukan ng tubig. Mas madali siyang mag-corrosion kumbaga. Kaya doon na lang tayo nag-bypass. Yan. Safe naman yan mga sir. Kaya huwag kayong kabahan. Yan. Ganito mga sir. Yan. Diyan natin kinuha. Pinakadulo. Yan. Isuksok na. Tapos pinagapag natin yan hanggang doon sa ilalim. Hanggang doon. Yan. Tapos nilagyan na rin namin ng hose mga sir. Para safe yung wire na hindi siya masusugatan. At yung pinagapang natin yung wire, ito na siya. Ididikit natin dito. Yan. Yan. Idugtungan na natin. Tapos nabalutan na ng vertical tape. Yan. At susuksok na natin. Or kung gusto nyo yung kuhaan malaman, tislight nyo ulit. Okay. Try natin. Push start natin. Hindi ko bila, ilipat mo. Dapat dyan na nakasuksok yan doon sa ilalim. Yan, dapat ganyan. Yan o. Yan, dapat nagbiblink. Okay, patay mo na. Sige, suksok na natin. At under na yan. Yan, suksok na natin. Basta troubleshoot nyo ng maayos mga sir. Huwag kayo muna bibili kaagad ng pisa pa. Kasi pag bumili ka ng pisa at sunuksok nyo o kinabit nyo hindi rin kumana, sayang. Okay, testing natin. Yan, ito na. Magkakakuryente na yan. Okay, start to. Okay na? Ayan, mandar na siya. Okay, mandar na. Balik mo na ignition coil ay yung spark plug cap dahil okay na. Maandar na siya. Ganoon lang gawin yung mga kung sakaling same kayo ng problema nitong motor na ito na tinotroubleshoot natin ay at least alam nyo na ang gagawin ninyo. Ayan, tapos ibabalik na yung mga fairings nya dahil tapos na tayo mag troubleshoot. Kaya ito lang mga sala na ibalik na yung kanyang fairings, headlight. Ayan, tinandar din natin dahil nga yung kanyang battery ay bumagsak, nagpupula, kaya hinayaan mo natin siyang umandar at ito pantry natin ulit. Ayan, mag-start na siya. Ganoon lang gawin yung mga sala kung sakaling same kayo ng problema nito kahit sa ibang motor, yun yung naunahin nyo. Pinaka-importante, walang check engine. Ayan, goods na. Like and share na lang mga sir at subscribe na rin po ako mga sir. Salamat.